Hello! Once again, magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, all over the world. Welcome po sa Munting Tinig Channel. Huwag na nating patagalin, pag-usapan po natin ang umuugong na pagpapalit po ng liderato ng Kamara. So gusto ko lamang pong i-emphasize na lahat ng mga sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, suportado ko. Pero number one talaga na sinusuportahan ko ang ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, without prejudicing the support of those who really support the President. Yan. Sa usapin kasi ng liderato ng Kamara, mainit ito na usapin. Kaliwat kanan ang nagpapanawagan kay Speaker Martin Romualdez. Sana sa lahat po dito na mga nagmamahal kay Speaker Martin Romualdez at mga hindi nagmamahal kay Speaker Martin Romualdez na gusto na nilang mag-resign o umalis sa pwesto or mag-step down, ano man ang mga terminology, makinig muna kayo. Okay? Pero gusto ko po talagang emphasize na suportado ko kahit na sino man ang sumusuporta sa ating Pangulo. Pero mas nangingibabaw pa rin talaga ang pag-alala ko sa ating mahal na Presidente. Sa punto kasi ito, mga kamunting tinig, okay? Sana maging malawak po ang inyong mga pananaw. Marami na kasing ibinabato na mga akusasyon laban kay Speaker Martin Romualdez, given na wala pong ebidensya. Kasi tayo kasi evidence-based eh. Marami po ang gusto ng speakership. Kasi alam nyo kung bakit, gaya ng nauna kong stand, ang speakership dapat kaalyado po ng ating mahal na Pangulo. Kahit na sino man na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, magkasundo po ang executive and legislative, most especially the House of Representatives. Kasi pag hindi mo kaalyado ang speaker at halimbawa may mag-file sa iyo ng impeachment, tapos ka. Kasi gapangan yan eh. No? Okay. Pero sa punto na ito, mga kamunting tinig, ako naman po'y naniniwala na kung magbabago man ang liderato ng Kamara for good of the Marcos administration. Good na ngayon kasi si Speaker Martin Romualdez ay humahawak ng speakership, kaalyado ng ating mahal na Pangulo, at hindi po matatawaran ang kanyang contribution para i-safeguard ang pagiging Pangulo ng Presidente dahil kung hindi lang si Speaker Martin Romualdez ang naging Pangulo, ang naging Speaker, matagal pong na-filean ng impeachment si Pangulong Bongbong Marcos. Nauunawaan natin yan. Naiintindihan natin yan. Coming from the perspective of an ordinary individual, I really understand and acknowledge the effort of Speaker Martin Romualdez to safeguard, okay, the presidency of Pangulong Bongbong Marcos. Pero, hindi ba kayo mag-isip na kung halimbawa mapalitan si Speaker Martin Romualdez, mayayanig kaya ang liderato ng ating mahal na Pangulo kung kaalyado man ng Pangulong Bongbong Marcos ang ipapalit. Okay. Sa punto na ito, bakit marami po, bigyan ko lang kayo ng idea, bakit marami po ang mga nananawagan na bumaba si Speaker Martin sa pwesto? Kahit masakit man sa atin, ayaw natin, okay, wala pong ebidensya, pero nakaladkad kasi sa kontrobersya ang kanyang pangalan at yung mga personalidad sa Kongreso na malapit po sa kanya. Hindi kasi maganda na iniimbestigahan ang speaker, iniimbestigahan ng Kamara, pagkatapos kamunting tinig, sa totoo lang, magamit pa na rason para ginagamit ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang poder para magkaroon po ng whitewash sa mga investigation. Kasi pangalan niya na po yung nadadawit eh. Kaya no wonder, ang Pangulong Bongbong Marcos, nagkaroon po sila ng meeting, base po sa ating balita, ngayong gabi, nagkaroon po ng pagpupulong between the Speaker of the House, Congressman Sandro, and at the same time, President Bongbong Marcos. So ano ang ipinapahiwatig? Na either mag-retain or either mag-resign or mag-leave. Nag-gets po ninyo? Sabi ko nga, walang problema kay Speaker Martin Romualdez, kaalyado ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos yan. Siya po ang tagapagbantay. Marami pong mga
nag-agam-agam na kapag halimbawa atakihin mo si Speaker Martin Romualdez, wala kang tiwala doon sa tao, sa kanyang hirap sa pagprotekta niya kay PBBM. Hindi po ganun. Sa akin po kasi na interpretation ganito. Much better. I am very, very sorry. Pwedeng labanan ni Speaker Martin Romualdez lahat ng accusations sa kanya. Pwede na po yung sagutin kung wala po siyang kasalanan. Nagets po ninyo? Okay? Pero yung pagiging speaker, mag-retain po siya dyan, iba pong usapan yon. Kasi madadamay po ang presidente. Kaya tingnan ninyo na kapag isip si Speaker Martin Romualdez na mag-leave, may pressure. Andyan yung pressure. Andyan yung pressure. Whether the pressure coming from the allies of Speaker Martin Romualdez or coming from those who wanted to replace Speaker Martin Romualdez, dalawang klase kasi yung pressure eh. So tanungin po natin dito, makakabuti ba na bumaba si Speaker Martin Romualdez? Ano ang implication kapag manatili si Speaker Martin Romualdez sa kabila ng mga accusation, samot-saring accusation laban sa kanya? Eh paano yan munting tinig? Wala namang ebidensya. Bakit bababa si Speaker Martin Romualdez? Bakit mag-leave of absence si Speaker? Dapat labanan ni Speaker. Yes, lalabanan ni Speaker yan. Wala siya sa pwesto o andyan sa pwesto. Simple lang as that eh. Kaya nga tingnan mo ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pumagitna na. Nagkaroon po ng, ito bukal naman to, public knowledge naman to, na ngayong gabi ay nagkaroon po ng pagpupulong between the President, the Speaker, and of course the majority leader, si Congressman Sando Marcos. Dahil ang dami po eh. Ang dami pong gusto siyang patalsikin. Ang pressure hindi lamang po sa kalaban ni Speaker Martin Romualdez. Ang pressure galing din po sa ilan sa mga kaalyado ni Speaker dahil unang-una, madadamay sila at siyempre ang palasyo madadamay talaga. Yun ang hindi po natin nakikita. Don't too emotional. Okay? Hindi tayo against kay Speaker Martin Romualdez dahil corruption. No. Wala po tayong ganon. Hindi po tayo naniniwala at this point of time dahil wala pong ebidensya. Pero yung accusations, nakakasira po yun sa kanya. Dahil po sa samot-saring accusation laban sa kanya. Believe tayo sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Believe tayo sa kung gaano niya sinuportahan ang legislative agenda ng ating mahal na presidente. Pero hindi nyo ba naisip, mga kamunting tinig, na kung manatili si Speaker Martin Romualdez, safe si PBBM sa impeachment. Walang problema yon. Pero hindi po matapos-tapos ang issue na ito. Hanggat nakaupo si Speaker Martin Romualdez, hanggang pupunta ito sa palasyo dahil maro ang kalaban ng ating mahal na Pangulo. Ngayon pa nga lang gumagapang na sila eh. Gumagapang na sila. So how much, kailan gusto nyong mag-aksyon ang Pangulong Bongbong Marcos? Kailan nyo mag-aksyon ang Kamara? Kung makuha na ng ibang partido? O kailangan mag-intervene na ang ating mahal na presidente para maayos pa rin ang liderato ng Kamara? So far, naramdaman na ano naman natin, na biktima lang si Speaker Martin Romualdez talaga. Kasi ako naman kasi ganito yon. Corruption kasi ang ibinabato. Bildaang bilyong piso kasi. Okay? At saka bilyon-bilyon ang mga insertion na kung saan malapit kay Speaker Martin Romualdez. Sabihin man natin, kasi alam mo sa totoo lang, may nabasa ako na itong si Saldico, kaalyado to ng mga Duterte eh. Kaalyado to ng mga Duterte. Kaya lang, hindi lang po na-highlight. Hindi lang po na-highlight. Oh? So ngayon, andyan si Speaker Martin Romualdez, hindi po nagkaroon ng problema ang administration ni PBBM, kaya lamang po hindi nila tatantanan ang speaker. Hindi nila tatantanan. No? Kahit even though Sara Duterte, hindi po tatantanan ang kampo ni Sara Duterte si speaker hanggat hindi po makababa. Okay? So, sa mga nangyayari ngayon, dapat nating tanggapin, no?
dapat nating tanggapin, I have nothing against Speaker Martin Romualdez. Palagi kong sinasabi sa inyo yan. I have nothing against Speaker. But mag-isip tayo, makakabuti pa ba na manatili si Speaker Martin Romualdez o magpapalit ng liderato na kung saan kaalyado pa rin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? So, this is a matter of sacrifice. Pag hindi po bababa si Speaker Martin Romualdez, how can he defend himself? Right? Diba? So mayroong mali siya pa rin. Kung bababa si Speaker Martin Romualdez, smooth transition of the leadership of the House, hindi natin binabaliwala ang effort ng kanyang liderato sa pagproprotekta kay PBBM. PBBM knows what is best for our country. Diba? PBBM is a good decision maker. Huwag tayong magduda sa ating mahal na presidente. Manatili man ang pinsan niya o hindi, huwag nating pagdudahan ang wisdom ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo, tinatanong ko sa inyo. Kasi ako, kung ako ngayon ang tatanungin, much better na magpalit ng liderato ng Kamara. Sapagkat ang speaker ay nalagay po sa kontrobersiya. So, ang tao mananatili sa siya yung speaker, ipapaharap mo siya sa investigation. Kasi 'di ba sabi nga ng Committee on Infra, willing nilang ipaharap si Speaker Martin Romualdez. How could it be na walang duda ang tao? Just to let people not doubt the investigation regarding the flood control project's anomaly, no? May magsasakripisyo talaga. May magsasacrifice talaga. At saka sa pagbaba ni Speaker Martin Romualdez o sa pagpapalit ng liderato, may pagkakataon na si Speaker na harapin lahat ng accusation laban sa kanya. At talagang protektahan niya pa rin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po siya magkaroon ng sama ng loob or whatsoever. Madala naman natin kasi alam naman natin, kilala naman natin, di ba? Nakita naman natin kung paano hindi nga yung mama nagre-react o kahit nga anong away ng kampo ni Sara Duterte, tahimik lang si Speaker Martin Romualdez. Kaya lamang po, maugong talaga yung mga samot-saring panawagan na bumaba sa pwesto. Ang tanong naman, Sir Glenn, paano na yan? Pag wala si Speaker Martin Romualdez, baka filean po ng impeachment ang ating mahal na Pangulo. Do you think, pag bumaba si Speaker Martin Romualdez, ang ipapalit mga maka-Duterte? Hindi. Mamili po ang majority ng kanilang ipapalit kay Speaker para po nang sa ganon, hindi naman po mag-isip ang taong ginagamit ng speaker ang kanyang kapangyarihan kasi siya na po ngayon ang isa sa mga inaakusahan. So there is what we call examined of conscience. No? Kaya nga ako sa totoo lang, napakahirap para sa akin Napakahirap para sa akin ang magkomento ng ganito. No? Hindi po tayo papayag na ma-impeach ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero do you think ang magpapalit kay Speaker Martin Romualdez, hindi niya kayang protektahan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Kaya. Kaya. Nandyan pa rin ang respeto ng mga congressman sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Naintindihan po ninyo yan. Kahit papano, hindi nakialam ang executive, pero sa punto na ito, kailangan na ni PBBM pumagitna. Para kasi nakapagbitaw na si PBBM na walang kamag-anak, walang dapat exempt ang masagasaan, ang tamaan sa investigation. Kahit pa ang kanyang pinsan, kamag-anak, or whatsoever, kung ano man ang klaseng mga relationship na yon. So ako wala akong agam-agam na may mangyari sa pagiging Pangulo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos pag mapalitan si Speaker Martin Romualdez. For me kasi, okay na hindi din siya palitan, pero okay din sa akin kung mapalitan siya. Wala pong problema sa akin yun.
Gusto ko lang magkomento para at least kahit papano, wag niyong sabihin dito sa channel ko, oh, ikaw munting tinig. Ano na ngayon ang points niyo doon? Kasi sabi ko nga sa inyo, mga kamunting tinig, sa politika, kailangan mayroon pong desisyon. May mabigat na desisyon na kailangan po nating tanggapin. Ako wala pong problema sa akin. Kung manatili si Speaker Martin Romualdez, hindi siya mag-leave, hindi siya mag-step down, walang problema sa akin yon. Kung halimbawa mag-step down man siya, mag-leave siya, wala din pong problema para sa akin yon. Pero ang titinang natin dito is nadadawit kasi ang pangalan ng speaker. So wag naman nating, kasi pag magkapit tuko si speaker sa pwesto niya, dahil iniisip lang natin na paano na si PBBM, masisira si Speaker Martin Romualdez. Kasi grabe ka makapangyarihan ang propaganda laban sa kanya ngayon. Kaliwat kanan eh. Kaliwat kanan na propaganda laban sa kanya. Ako sabi ko nga, klarong-klaro po ang aking points. Kung umalis man si speaker, walang problema sa akin. Kung hindi po siya aalis bilang speaker, wala pong problema sa akin. Because I acknowledge the support of Speaker Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos at maganda ang relations ng executive and legislative branch of government, particularly the lower house. Why? Because the lower house under the leadership of Speaker Martin Romualdez almost passed the very important legislative measures that the President wanted to pass for the benefits of the Filipino people. So, kung mag-comment man ako ng ganito, wag ninyo akong sabihin na ako po ay anti-Martin, ayaw ko na kay Martin, or whatsoever. No. Hindi ganon. Pero mas makabuti din kung mag-resign siya o magpapalit ng liderato. Pag-usapan nila. Ngayon, kung sa outcome ng Pangulong Bongbong Marcos, mananatili siyang speaker, so ibig sabihin, walang problema pa rin. Nanatili pa rin ang tiwala ng Pangulo kay Speaker Martin Romualdez na inosente siya. Then how to prove the innocent of the speaker? Sagutin niya lahat ng mga paratang laban po sa kanya. So ako po magtatanong, baka mamaya emotion lang tayo dahil napamahal sa atin si Speaker Martin Romualdez. Kasi alam mo sa totoo lang, to be honest guys, paano mo hindi mahalin ang isang Speaker Martin Romualdez? Hindi po nagtagumpay ang plano na ikudita or what we call this, pababain si Pangulong Bongbong Marcos noong time na binalak ng grupo nila Gloria Macapagal Arroyo na palitan si Speaker Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Gets ninyo? Ang pasimuno dyan, mga kay Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Kay Aling Maliit. Ang daming mga komentary noon na talagang ang gusto pong mangagaw ng kapangyarihan kasi gusto nga nila iupo si Gloria Macapagal Arroyo. Kasi senior deputy. Senior deputy speaker si Gloria Macapagal Arroyo during that time. So may mga balita na talagang kampo ni Gloria Macapagal Arroyo ang nagbabalak na ikudita si Speaker Martin Romualdez, but because of majority support, hindi po nagtagumpay na agapan. Kaya iyon ang reason kung bakit si Sara Duterte bumitaw sa lakas CMD. Okay? Na kung saan kapartido po ng ating party po ni Speaker Martin Romualdez. Si Saldico, maka-Duterte din yan. So, okay? So, yan mga kamunting tinig. Pwede nating sabihin, wala pong kinalaman si Speaker Martin Romualdez sa kung anuman ang mga activity ni Saldico. Pero, dinadawit ang kanyang pangalan. Kasi, siya yung speaker. Sa liderato niya, bilang Speaker of the House, lumabas itong issue tungkol po sa mga di umano'y congressman. So, anong gagawin ninyo? Gamitin ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang kapangyarihan to protect those named congressmen who are allegedly involved sa flood control projects, kasabwat ang mga kontraktor. So lalong masisira si Speaker Martin Romualdez. So kung mahal ninyo si Speaker Martin Romualdez, huwag kayong magiging emotional. I understand that you don't want Speaker Martin Romualdez resign or step down as a speaker dahil si PBBM ang inaalala ninyo. Huwag kayong mag-alala. Alam ni PBBM kung papaano niya proteksyonan ang kanyang pagiging Pangulo.
Alam ni PBBM kung ano ang galaw ng kanyang kalaban. Parang katulad kay General Torre, 'di ba? Kung hindi si PBBM nag-initiate na i-relieve si General Torre, sira na ang pangalan ni General Torre. Why? Dahil dyan mismo sa hanay nila, mag-aaway sila. This is a matter of sacrifice. Now, do you think what is the reason behind? Bakit mayroon pong pagpupulong between the President and the Speaker and the majority with regards to the leadership of the House? At binalita na maglilib po si Speaker or at the same time siya po ay magsi-step down dahil magbabago po ang liderato. Sa akin kasi, magbabago man o hindi ang liderato, safety po ang pagiging Pangulo ng ating mahal na Pangulo. Why? Because PBBM knows what moves of the enemies. Alam ni PBBM kung ano yung galaw ng kanyang mga kalaban. Na kung susuusin, hindi naman sila kinakalaban ng ating mahal na Pangulo. So yun lang mga kamunting tinig. Para sa akin, magbabago man o hindi ang liderato, wala pong problema sa akin. Ang importante, magwala ang duda ng taong bayan sa House of Representatives. So ibig sabihin, sir, tawag nito, naniniwala ka na may kasalanan si Speaker, no? Oo, hindi naman ako naniniwala kasi wala namang ebidensya. Kasi kung pababasihan natin yung statement ni Diskaya, wala naman yun. Irrelevant man yun. No substance and form. 'Di ba? No form and substance. No direct evidence that can implicate Speaker Martin Romualdez asking some percentage doon po sa kanilang flood control projects na ini-implement. So mga kamunting tinig, mainit ito na issue. Para sa akin, mapanatili ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang pwesto, wala pong problema. Kung hindi, wala mang problema. Pero sa punto na ito, kung pinag-uusapan na ng ating mahal na Pangulo, ni Speaker at ni Congressman Sandro as majority, ang liderato ng Kamara, so let's wait and expect the unexpected. Ganun lang yun. Alam ko sa ating mga kaibigan, masakit, no? Kasi meron tayong mga kaibigan na talagang gustong-gusto si Speaker Martin Romualdez. Kaya lang, madali po ako makapagsabi ng aking point of view, it is because I am not loyal to Speaker Martin Romualdez, but to the President. Okay? But I do really acknowledge the support of Speaker Martin Romualdez to protect the presidency of President Bongbong Marcos para wala pong makapenetrate na impeachment laban kay PBBM. Kasi alam mo, sa totoo lang, ang gustong-gusto talaga nilang iupo noon si Gloria Macapagal Arroyo, kaalyado ni Sara Duterte. Makontrol nila yung Kamara, makontrol nila yung Senado, makontrol nila yung Korte Suprema para pababain si Pangulong Bongbong Marcos at iluklok si Sara Duterte. Pero hindi po nagtagumpay. Pero yung mga sinasabing control the House of Representatives, may vlogger na namatay na nga, nagsabi na time will come, malalaman nyo talaga bakit ganun po ang composition ng Supreme Court. So ngayong Kamara, sa Kamara hindi sila nagtagumpay. Sa Senado ngayon, hindi din sila nagtatagumpay, although na-archive ang article of impeachment. And still we're waiting for the result or for the final ruling of the Supreme Court. So yan po mga kamunting tinig, medyo humaba po yung aking talakayan. Sana po ay manood kayo sa ating mga live stream. So maraming salamat. Magbago man o hindi ang liderato, importante, suportahan natin. Magbago man o hindi ang liderato ng Kamara, ang importante, suportahan natin ang Independent Commission, suportahan natin ang Pangulo para mahalukay ang lahat-lahat ng ito at malaman ng katotohanan kung sino po ang dapat managot, politiko man or kontraktor. Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga pagla-live at mga activity po dito. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino na nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.